Mateo, anak, huwag kang tanga. Isang malakas na tulak lang sa gitna ng dilim. At sa atin na ang lahat ng pinaghirapan ng babaeng iyan. Isipin mo ang dangal ng ating pamilya na muntik na niyang mantsahan ng kanyang pagiging hamak na tagabukid. Ang boses ni Donna Aurora ay parang laso na humahaplos sa pandinig, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa diwa ni Ligaya. Nakatayo si Ligaya sa likod ng makapal na kurtina ng kanilang suite sa mamahaling duhat sa gitna ng dagat ng Palawan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay ang isang antigo at napakabigat na relos na matagal niyang pinag-ipunan at hinanap sa iba't ibang bansa. Ang kanyang sorpresa para sa kanilang ika-10 anibersaryo. 10 taon. 10 taon niyang ibinigay ang lahat. Ang kanyang talino sa siyensya, ang kanyang mga gabi na walang tulog para itayo ang kanilang kumpanya, at ang kanyang buong puso para lang maging karapat-dapat sa paningin ng kanyang biyenan. Akala niya, ang hapunan na ito ay pagdiriwang ng kanilang pag-ibig, ngunit ito pala ay paghahanda para sa kanyang libing. Pero kailangan ba talagang humantong sa ganito, ma? Mahal ko si Ligaya. Ang boses ni Mateo ay nanginginig, puno ng pag-aalinlangan, pero walang sapat na tapang para tumutol. Mahal? O nasanay ka lang na siya ang gumagawa ng lahat para sa'yo? Mateo, tignan mo ang paligid mo. Ang yaman na tinatamasa natin ngayon ay dapat nasa ilalim ng pangalang De La Vega, hindi sa isang suwerteng babaeng katulad niya. Kapag wala na siya, ikaw ang magmamana ng lahat. Isipin mo ang buhay na naghihintay sa atin nang wala ang anino niya na laging nagpapaalala sa atin kung kanino tayo nagsimula. Naramdaman ni Ligaya ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang hanging dagat na pumapasok sa veranda ay tila naging mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang puso, na kanina lang ay punong-puno ng pananabik, ay tila isang babasaging baso na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Hindi siya makahinga. Ang bawat paglanghap niya ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang binitawan ang maliit na kahon. Wala itong nilikhang ingay nang lumubog ito sa makapal na alpombra ng silid. Ngunit sa loob ng kanyang pandinig, ang tunog ng kanyang gumuhong mundo ay kasing lakas ng isang malakas na kulog sa gitna ng kasing tahimik na gabi. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin sa gilid. Ang suot niyang puting gown na tila pang reyna ay mukhang isang puting tela na gagamitin sa pagbabalot ng isang bangkay. Lumabas si Mateo sa veranda at nakita si Ligaya na nakatayo malapit sa pintuan. Ang mukha ng kanyang asawa ay agad na nabalot ng pagkagulantang, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Ang ngiting 10 taon niyang pinagkatiwalaan. Sweetheart, kanina ka pa ba riyan? Halika na. Naghihintay ang dinner natin sa itaas ng deck. Ang ganda ng buwan. Sakto para sa celebration natin. Ani Mateo, habang lumalapit at hinahawakan ang kanyang siko. Ang haplos ni Mateo na dati ay nagbibigay sa kanya ng init at seguridad, ngayon ay parang balat ng isang ahas na gumagapang sa kanyang braso. Gustong sumigaw ni Ligaya. Gusto niyang itanong kung paano nagawang ipagpalit ng lalaking pinangalakuan siyang poprotektahan ang kanilang 10 taon para sa pera at sa dikta ng isang ina na kailanman ay hindi siya tinanggap. Ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ang tanging nagawa niya ay ang tumitig sa mga mata ni Mateo. Naghahanap ng kahit katiting na bakas ng pagsisisi, ngunit tanging kasakiman at takot ang nakita niya roon. Umakyat sila sa deck ng duhat. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan, maliban sa mahinang paghampas ng mga alon sa gilid ng sasakyang pandagat. Ang bawat hakbang ni Ligaya sa hagdanan ay tila isang hakbang patungo sa sarili niyang bitayan. Sa itaas, naghihintay si Donna Aurora, nakaupo sa kabisera ng mesa,
Hawak ang isang baso ng mamahaling alak at may ngiting kasing talim ng patalim. Maupo ka, ligaya. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang kinabukasan. Masiglang sabi ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mukha ni Ligaya, kundi sa karagatang tila naghihintay na lumamon ng buhay. Ang hapunan ay napuno ng mga kwentong walang saysay at mga halakhak ni Donna Aurora na tila ba walang binalak na masama, ilang minuto lang ang nakalilipas. Si Mateo ay halos hindi makatingin ng diretso sa kanya, laging abala sa pag-inom ng alak. Si Ligaya naman ay nakaupo lang, pinagmamasdan ang bawat kilos nila. Iniisip kung paano ang mga taong tinawag niyang pamilya ay naging mga halimaw na handang pumatay para sa material na bagay. Nang matapos ang pagkain, inaya siya ni Mateo sa dulo ng deck para tignan ang mga bituin. Ito na yon, ang sandaling pinag-usapan nila sa loob ng silid. Naramdaman ni Ligaya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawlan ng kanyang dibdib. Ligaya, alam mo namang ginawa ko ang lahat para sa atin, di ba? Bulong ni Mateo habang nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na emosyon. Hindi sumagot si Ligaya. Tumingin siya sa malawak at itim na tubig sa ibaba. Sa sandaling iyon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang matinding pagkamuhi na nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Isang pagkamuhi na mas mainit pa sa apoy ng impyerno. Biglang naramdaman ni Ligaya ang dalawang kamay na tumulak sa kanyang likuran ng may buong lakas. Ang hangin ay humampas sa kanyang mukha habang ang kanyang katawan ay bumubulusok pababa. Ang huling nakita niya bago tumama ang kanyang likod sa malamig na tubig ay ang anino ni Mateo na nakatayo sa gilid at ang mukha ni Donna Aurora na nakasilip mula sa itaas, walang bakas ng awa, kundi tagumpay. Ang tubig ay kasing lamig ng yelo at sa sandaling lumubog ang kanyang ulo, ang lahat ng ingay ng mundo ay nawala. Ang dilim ay unti-unting bumabalot sa kanya, hinihila siya pababa sa kailaliman. Ngunit sa gitna ng dahan-dahang pagkawala ng kanyang hininga, isang imahe ang malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang yumaong ama na laging nagsasabi sa kanya na ang tunay na ginto ay sinusubok sa apoy. Sa ilalim ng tubig, habang ang kanyang gown ay bumibigat at ang kanyang mga baga ay nagsisimulang sumuko, isang kaisipan ang nagbigay sa kanya ng huling lakas para imulat ang kanyang mga mata. Bakit, Mateo? Bakit kailangang matapos ang 10 taon ng pagmamahal sa isang tinalikurang pangako at sa isang malupit na pagtulak sa gitna ng kadiliman? Hindi pa ito ang huli. Ang dagat na ito ay maaaring maging libingan ng kanyang lumang pagkatao, ngunit ito rin ang magiging duyan ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanghihina, ay nagsimulang gumalaw sa gitna ng nagngangalit na agos. Sino ang kamay na hahablot sa kanya sa gitna ng kawalan? At anong sumpa ang nakatadhana para sa mga taong nag-akalang ang isang tulak ay sapat na para buray ng katotohanan? Ang bawat paghinga ay tila paglunok ng libo-libong maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang unang naramdaman ni Ligaya ay ang magaspang at basang buhangin sa kanyang pisngi. Kasunod ang malakas na pintig sa kanyang sentido na tila ba may martilyong humahampas sa loob ng kanyang bungo. Hindi niya maidilat ang kanyang mga mata. Ang talukap ng mga ito ay tila selyado ng alat at tuyong luha. Ang huling alaala niya ay ang malamig na halik ng dagat at ang anino ng lalaking pinakamahal niya na unti-unting naglalaho sa itaas ng deck. Luningning, bilisan mo. Kumuha ka ng mainit na tubig at kumot. Buhay pa siya. Nararamdaman ko ang mahinang tibok ng kanyang puso. Isang paos, ngunit banayad na boses ng isang matandang lalaki ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Naramdaman ni Ligaya ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa malamig na dalampasigan. Ang mga kamay na bumuhat sa kanya ay magaspang, puno ng kalyo, ngunit may dalang haplos na mas tapat pa
kaysa sa anumang yakap na natanggap niya sa mansyon ng mga De La Vega. Inihiga siya sa isang matigas na papag. Ang amoy ng tuyong isda, usok ng kahoy at ang alat ng dagat ay humalo sa hangin. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay hindi ang marangyang chandelier ng kanilang suite, kundi ang bubong na gawa sa nipa na may mga butas kung saan sumisilip ang liwanag ng bukhang liwayway. Sinubukan niyang magsalita. Gusto niyang magtanong kung nasaan siya, kung paano siya nakarating doon, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang boses ay tila ninakaw ng dagat. Iniwan siyang bilanggo ng sarili niyang katahimikan. Isang baso ng maligamgam na tubig ang dinaliti sa kanyang mga labi ng isang batang babaeng may maamong mukha. "Huwag ka munang piliting magsalita, ate. Ligtas ka na rito sa dampa namin. Nakita ka ni Tatay Selmo na palutang-lutang malapit sa mga bato. Akala nga namin ay isa ka ng daluyong na dinala ng bagyo." Bulong ng batang si Luningning habang maingat na pinupunasan ang noo ni Ligaya. Lumipas ang ilang oras o marahil ay mga araw, hindi na matiyak ni Ligaya ang daloy ng panahon. Ang bawat sandali ay tila isang mahabang panaginip kung saan ang sakit ng kanyang katawan ay nakikipagbuno sa mas matinding sakit ng kanyang puso. Hanggang sa isang hapon, habang nakasandal siya sa dingding na kawayan, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Ang mahinang static at boses mula sa isang lumang telebisyon sa kabilang bahagi ng maliit na silid. Pilit niyang ibinaling ang kanyang paningin sa direksyon ng screen. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang mukha ni Mateo. Nakasuot ang kanyang asawa ng itim na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay mapula at tila pagod sa kaiiyak. Habang nakatayo sa harap ng maraming mikropono, sa tabi nito ay si Donna Aurora na nakatalukbong ng itim na belo. Hawak ang isang puting panyo na laging idinidampi sa kanyang mga mata. Lubos kaming nagdadalamhati sa pagkawala ng aking asawa, si Ligaya. Isang trahedya ang nangyari sa aming anibersaryo. Ang malakas na agos at ang dilim ng gabi ang kumuha sa kanya sa akin. Hindi ko mapatawad ang sarili ko na hindi ko siya nailigtas. Ang boses ni Mateo ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang perpektong pagganap sa isang teleserye. Gusto ni Ligaya na sumigaw, na humarap sa telebisyon at sabihing, "Narito ako, buhay ako at ikaw ang pumatay sa akin." Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang manginig sa galit, habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang mas masakit na sampal ay dumating nang magbago ang anggulo ng kamera. Sa likuran ni Mateo, nakita niya ang isang pamilyar na babae. Si Sofia, ang anak ng mahigpit na karibal ni Donna Aurora sa negosyo. Ang kamay ni Sofia ay nakapatong sa likod ni Mateo. Isang haplos na hindi para sa isang nakikiramay, kundi para sa isang taong may pag-aari na. Narinig ni Ligaya ang tawa ni Donna Aurora sa loob ng kanyang isipan. Ang tawang narinig niya bago siya lumubog sa tubig. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang para sa pera. Ito ay para sa isang bagong alyansa, para sa isang buhay na matagal na nilang binalak nang wala siya. Ang 10 taon ng kanyang pagsasakripisyo ay binura nila sa loob lamang ng ilang araw. Sa paningin ng mundo, si Ligaya de la Vega ay isa na lamang alaala. Isang pangalang nakaukit sa isang walang lamang kabaong. Naramdaman ni Ligaya ang isang matinding lamig na hindi nanggagaling sa hangin, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang pag-ibig na dati ay nagniningas na parang sulo ay tuluyan ng namatay, at sa abo nito ay sumibol ang isang bagay na mas matigas at mas matalas, ang determinasyong mabuhay para sa paghihiganti. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ang mga kamay na ito ang nagtayo ng isang imperyo, at ang mga kamay din na ito ang wawasak sa kuta ng mga taong nag-akalang maaari nilang tapusin ang kanyang buhay nang walang kapalit.
Lumingon siya kay Tatay Selmo na noon ay abala sa pag-aayos ng kanyang lambat sa labas ng pinto. Tatay, ang kanyang boses ay lumabas sa wakas. Paos, mahina, ngunit puno ng bigat na tila galing sa ilalim ng lupa. Napahinto ang matanda at lumingon sa kanya. Bakit anak? May kailangan ka ba? Tumingin ng diretso si Ligaya sa mga mata ng matanda. Sino po ang kailangang bayaran para makabalik ako sa Maynila nang walang nakakaalam? Ang tanong na yon ay binalot ng katahimikan ng hapon. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang malayo at malungkot na tunog ng dagat ang sumasagot. Alam ni Ligaya na ang pagbabalik niya ay hindi bilang ang dating babaeng mapagmahal at mapagtiwala. Babalik siya bilang isang multo na lilitaw sa bawat sulok ng kanilang marangyang buhay hanggang sa sila mismo ang humingi ng kamatayang ipinadanas nila sa kanya. Paano niya magagawang maglakad sa gitna ng mga taong nagluluksa sa kanyang kunwaring kamatayan nang hindi siya nakikilala at anong bagsik ang dala ng isang babaeng wala nang natitira kundi ang kanyang galit at ang kanyang katotohanan. Ang bawat piraso ng aking buhay ay unti-unti nang binubura na parang mga bakas ng paa sa buhangin na tinangay ng malakas na alon. Nakatitig si Ligaya sa kanyang mga kamay na dati ay laging malinis at amoy kemikal mula sa laboratorio, ngunit ngayon ay puno na ng gasgas at dumi mula sa dalampasigan. Sa loob ng maliit na dampa ni Tatay Selmo, ang tanging maririnig ay ang mahinang sipol ng hangin sa mga siwang ng dingding. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na siya ay isang bangkay na tumitibok pa rin. Ate, heto po ang kape. Pasensya na po at medyo matabang. Ani luningning habang inilalapag ang isang basong plastik sa tabi ni Ligaya. Ngumiti ng pilit si Ligaya. Ang init ng baso ay nanunuot sa kanyang mga palad, ngunit ang kanyang kalooban ay nananatiling kasing lamig ng kailaliman ng dagat. Salamat luningning, Tatay Selmo, may hiling sana ako. Napalingon ang matanda mula sa pag-aayos ng kanyang lambat. Ano yon anak? Kung kaya ko ay gagawin ko. Kailangan ko pong makatawag sa Maynila. May isa akong taong dapat makausap. Siya lang ang tanging mapagkakatiwalaan ko. Ang boses ni Ligaya ay matatag na, bagaman may bahid pa rin ng panghihina. Inabot ni Tatay Selmo ang isang lumang cellphone na dipindot. Ang screen ay may lamat na at ang baterya ay pilit na pinagkakakasya. Inabot ito ni Ligaya na parang isang gintong kayamanan. Sa bawat pagpindot niya sa mga numero, ang kanyang alaala ay naglalakbay pabalik sa mga gabing puno ng tawanan at mga pangarap na ngayon ay naging mapait na bangungot. Ang bawat tunog ng ring sa kabilang linya ay tila isang martilyo na tumitibok sa kanyang sentido. Sa wakas, isang boses ang sumagot. Hello? Who is this? Please, hindi ako tumatanggap ng calls mula sa unknown numbers. Busy ako sa pag-aayos ng funeral arrangements ni Ligaya. Ang boses ni Attorney Vince ay puno ng pagod at lumbay. Vince? It's me. Pabulong na sagot ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang kabilang linya. Naririnig ni Ligaya ang mabilis na paghinga ni Vince. Ligaya! This isn't a joke, right? I saw the reports. Mateo confirmed it. Ang sabi nila, na wala ka sa gitna ng dagat. Vince, listen to me carefully. Hindi aksidente ang nangyari. Itinulak ako ni Mateo. Kasabwat niya si Donna Aurora. Buhay ako, pero sa paningin nila, isa na akong alaala. Huwag kang magpapakita ng kahit anong emosyon. Kailangan nilang maniwala na patay na talaga ako. Mabilis na paliwanag ni Ligaya habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng papag. My God, Ligaya, I knew it. Masyadong mabilis ang pag-file ni Donna Aurora para sa death certificate mo. Right now, they are freezing all your personal accounts. Sinisimulan na rin nilang ilipat ang mga patents ng kumpanya mo sa pangalan ng De La Vega Holdings. They are stripping you of everything,
Even your father's legacy. Ang boses ni Vince ay puno ng puot. Ang balitang iyon ay tila isang lason na dumaloy sa mga ugat ni Ligaya. Ang kanyang kumpanya, ang dugo at pawis ng kanyang ama, ang tanging bagay na natira sa kanya, ay unti-unti nang nilalamon ng mga buwaya. Naramdaman niya ang pait sa kanyang dila. Ang mga De La Vega ay hindi lang siya pinatay. Gusto rin nilang burahin ang kanyang dangal at ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hayaan mo sila, Vince. Let them feel the victory for now. Hayaan mong isipin nilang nakuha na nila ang lahat. Pero kailangan ko ng paraan para makabalik sa Maynila. I need a place to stay. A place where Aurora's eyes cannot reach me. And I need a new face, Vince. I need to be someone they would never suspect. Maring sabi ni Ligaya. May maliit akong property sa outskirts ng Laguna. It's private and secured. I'll send someone to fetch you. Pero Ligaya, are you sure about this? Mateo is already planning a grand memorial service. Gagamitin nila yon para makuha ang simpatya ng mga investors. It's going to be a circus, babala ni Vince. Isang circus na ako ang magtatapos, Vince. Ipadala mo ang susundo sa akin sa pier ng El Nido bukas ng gabi. Mag-iingat ako, huling sabi ni Ligaya bago ibinaba ang telepono. Ibinalik niya ang cellphone kay Tatay Selmo. Ang matanda ay nakatingin sa kanya nang may halong lungkot at pangunawa. Mabigat ang dala mo, anak. Ang galit ay parang apoy. Kung hindi mo maingat na gagamitin, pati ikaw ay matutupok. Opo, tatay. Pero kung hindi ako magiging apoy, paano ko matutunaw ang yelo ng kanilang kawalang puso? Sagot ni Ligaya habang nakatingin sa papalubog na araw. Kinagabihan, habang ang lahat ay natutulog na, dahan-dahang lumabas si Ligaya sa dalampasigan. Kinuha niya ang kanyang wedding ring na nakatago sa kanyang bulsa. Ang diamante nito ay kumikinang pa rin sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila ba nangungutya sa kanyang kamangmangan. Gusto niya itong itapon sa dagat, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Itatago niya ito. Itatago niya ito bilang isang resibo ng lahat ng utang na loob na kailangang bayaran ng mga De La Vega. Isang utang na sisingilin niya nang may kasamang interes at luha. Kinabukasan, isang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya sa madilim na bahagi ng pier. Ngunit bago pa man siya makasampa, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa di kalayuan. Isang boses na nagpatigil sa kanyang mundo. Siguraduhin niyo na walang maiiwang bakas. Kung may makakita sa bangkay niya bago natin makuha ang insurance, lahat tayo ay babagsak. Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang laso na bumubulong sa dilim. Kasunod ang tunog ng pagsara ng pinto ng isang mamahaling sasakyan, ilang metro lang ang layo, mula sa kinalalagyan ni Ligaya. Napaatras si Ligaya sa dilim. Ang kanyang hininga ay pigil na pigil habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naririto rin sila sa Palawan? Ano pa ang hinahanap nila? Ang pinakamasakit na bahagi ng kamatayan ay hindi ang paghinto ng tibok ng puso, kundi ang makitang patuloy na umiikot ang mundo kahit wala ka na, at ang mga taong nangako ng habambuhay ay tila masaya pa sa iyong pagkawala. Nakasandal si Ligaya sa madilim na sulok ng sasakyang ipinadala ni Vince habang pinagmamasdan ang bintana na unti-unting nababalot ng hamog. Sa labas, ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga lumalapong alaala na mabilis na humaharurot palayo. Ang bawat pagdaan ng sasakyan sa mga baku-bakong daan ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Isang ligaw na kaluluwa na naghahanap ng katarungan sa mundong itinuring na siyang patay. Ang kanyang suot na lumang kamiseta mula kay Luningning ay malayo sa mga mamahaling sutlan na dati niyang kinagawian. Ang kanyang balat ay tuyo at may mga bakas pa ng alat ng dagat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag na mas matalas pa sa anumang hiyas. Nang marating nila ang maliit na bahay sa Laguna, sinalubong siya ni Vince
na may dalang pag-aalala na hindi kayang itago ng kanyang salamin sa mata. You look different, Ligaya. Parang hindi ikaw ang babaeng nakilala ko sa boardroom noong nakaraang buwan. Pabulong na sabi ni Vince habang iginigiya siya papasok. Dahil matagal nang nagbago ang babaeng yon, Vince, may nahong sagot ni Ligaya. Ang kaharap mo ngayon ay isang taong natuto mula sa sarili niyang mga pagkakamali. Malamig at kontrolado ang kanyang tinig, halos walang emosyon, parang hanging dumaraan sa isang tahimik at lumang lugar. Pumasok sila sa isang silid na puno ng mga dokumento at mga screen ng computer. Ipinakita ni Vince ang mga larawan mula sa social media at mga news portal. Ang memorial service para kay Ligaya ay nakatakda sa susunod na araw sa Manila Cathedral, isang marangyang kaganapan na dinaluhan ng mga makapangyarihang tao, kung saan si Mateo ay nakuhanan ng larawan na umiiyak habang hawak ang isang puting rosas. Look at him, Vince! Ang galing niyang umarte. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, baka pati ako ay nawa sa kanya. Ani Ligaya habang hinahaplos ang screen ng computer. Naramdaman niya ang pait na tila isang lason sa kanyang lalamunan. At si Donna Aurora, kamusta ang reyna ng mga De La Vega? Nagpatawag siya ng press conference kahapon. Ipinahayag niya na itutuloy niya ang lahat ng iyong mga research projects sa ilalim ng kanyang pangalan bilang pagpupugay sa iyo. She's stealing your intellectual property, Ligaya. Sa loob ng isang linggo, lahat ng pinaghirapan mo ay magiging pag-aari na nila ng legal dahil sa mga pinapirmahan nilang documents sa iyo noong nakaraang taon. Paliwanag ni Vince. Napahigpit ang kapit ni Ligaya sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Doon niya na-realize kung gaano siya naging bulag. Ang bawat dokumentong pinirmahan niya sa ngalan ng pag-ibig at pagtitiwala ay ang mga pako na ginamit nila para isara ang kanyang kabaong. Vince, kailangan kong makapasok sa mansyon. Alam kong naghahanap sila ng bagong staff. Sinibak ni Aurora ang lahat ng lumang katulong pagkatapos ng insidente para walang makapagsalita. Sabi ni Ligaya habang nakatingin sa salamin. Kinuha niya ang isang gunting sa ibabaw ng mesa. Sa bawat pagputol niya sa kanyang mahabang buhok, tila pinuputol din niya ang huling ugnayan niya sa kanyang nakaraan. Ang mga hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay mga piraso ng isang babaeng mapagmahal, mapagpatawad at mahina. Nang matapos siya, ang nasa harap ng salamin ay isang babaeng may maikling buhok, matatalas na anggulo ng mukha, at mga matang puno ng determinasyon. Mula ngayon, ako na si Maricel, isang probinsyanang naghahanap ng trabaho. May mga peklat ako sa braso mula sa dagat na magsisilbing patunay ng aking hirap. Vince, ayusin mo ang mga papeles ko. Kailangan kong makapasok sa bahay na yon bago matapos ang memorial service. Utos ni Ligaya. Kinabukasan, habang ang buong Maynila ay nakatuon sa pagluluksa para sa yumaong si Ligaya de la Vega, isang babaeng nakasuot ng simpleng duster at may dalang lumang bag, ang nakatayo sa harap ng dambuhalang tarangkahan ng mga de la Vega. Ang tunog ng pagbukas ng bakal na pinto ay tila isang babala. Ngunit hindi natinag si Maricel. Naglalakad siya sa pathway na dati ay nilalakaran niya bilang donya. Ngunit ngayon ay bilang isang aplikanteng katulong. Nakita niya si Donna Aurora sa hardin. Kausap ang isang interior designer para sa gagawing pagbabago sa silid ni Ligaya. Ang tawa ng matanda ay umalingaw-ngaw sa paligid. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Siguraduhin mong alisin ang lahat ng gamit niya. I want this room to look new, fresh. Ayoko ng kahit anong amoy na magpapaalala sa akin sa babaeng yon. Narinig niyang utos ni Aurora. Napakuyom ang mga palad ni Maricel sa loob ng kanyang bulsa. Doon niya naramdaman ang isang maliit na bagay. Ang lumang laso ng kanyang ama na tanging nailigtas niya niya. Ito ang kanyang agimat, ang kanyang paalala kung bakit siya narito. Nang tawagin siya para sa interview, pumasok siya sa opisina ni Aurora
Nang nakayuko, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit. Ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin para sumagot, nakita niya si Mateo na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Hawak ang isang baso ng alak at nakatingin ng diretso sa kanya. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nawala. Ang bawat segundo ay naging isang oras. Nakilala ba siya ni Mateo sa kabila ng kanyang disguise? O ang takot sa kanyang sariling konsensya ang nagpapatingin sa kanya ng ganoon sa bagong katulong Ew? Anong pangalan mo, Hija? Tanong ni Donna Aurora habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Huminga ng malalim si Ligaya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may dalang lihim na panganib. Maricel po, ma'am. Galing po ako sa malayong probinsya at handa po akong gawin ang kahit ano. Kahit ang pinakamaruming trabaho sa bahay na ito. Ang mga katulong sa bahay na ito ay dapat na parang mga anino. Nakikita, ngunit hindi naririnig. Naririto, pero walang sariling boses. Ang tanging batas na dapat mong sundin ay ang aking mga salita. Dahil sa sandaling pumasok ka sa tarangkahang iyon, ang buhay mo ay pag-aari ko na. Ang boses ni Donna Aurora ay malamig na humahampas sa pandinig ni Maricel. Tila bawat salita ay isang latigo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang bagong katayuan. Nakatayo si Maricel sa gitna ng engrandeng sala. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa makintab na sahig na siya mismo ang nagpabili ng mga tiles noong nakaraang taon. Ngayon, ang sahig na yon ay tila isang lawa ng salamin na nagpapakita ng kanyang sariling anyo. Isang babaeng nakasuot ng kupas na duster, nakayuko at tila maliit sa harap ng dambuhalang kristal na chandelier. Opo, madam. Naiintindihan ko po. Pabulong na sagot ni Maricel. Ang kanyang dila ay tila naging mapait. Bawat pagbigkas niya ng salitang madam sa babaeng nagtangka sa kanyang buhay ay tila paglunok ng mainit na uling. Mateo, anak, tingnan mo ang babaeng ito. Mukhang malakas naman siya. Hindi ba? Siguro ay mas matibay siya kaysa sa huling dinala rito na mabilis sumuko. Ani Aurora, habang humihigop ng tsaa mula sa isang porselanang tasa. Ang tunog ng pagtama ng tasa sa platito ay tila isang hudyat ng simula ng kanyang paghihirap. Si Mateo, na nakasandal sa hamban ng pinto, ay hindi nagsasalita. Pinagmamasdan niya si Maricel nang may halong pagduda at isang kakaibang balisa na hindi niya maipaliwanag. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Ang yelo sa loob nito ay lumilikha ng mahinang tunog habang umiikot. May kung anong pamilyar sa mga mata ng bagong katulong, isang bagay na tila humahatak sa kanyang natutulog na konsensya, ngunit agad niya itong iwinaksi. Sa kanyang isip, si Ligaya ay pagkain na ng mga isda sa Palawan. Dalhin mo siya sa itaas, Mateo. Ipakita mo sa kanya ang silid na kailangan niyang linisin. Iyong silid na, bakante na, utos ni Aurora nang may mapanuyang ngiti. Sumunod si Maricel sa likuran ni Mateo habang umaakyat sila sa marangyang hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa nakaraan. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ng mansyon, ang halo ng mamahaling kandila, at ang amoy ng sariwang mga bulaklak na laging ipinapalagay ni Ligaya. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay tila naging amoy ng isang sementeryo na pilit na binabalot ng pabango para hindi mahalata ang kabulukan. Nang buksan ni Mateo ang pinto ng kanyang dating silid, tumigil ang mundo ni Maricel. Ang silid ay tila dinaanan ng isang bagyo. Ang kanyang mga damit ay nakakalat sa sahig. Ang mga portrait niya sa dingding ay wala na. Tanging ang mga bakas ng pako na lamang ang naiwan. May mga malalaking itim na supot sa gitna ng silid, puno ng kanyang mga personal na gamit, na tila ba mga basura na itatapon na lamang. Iyan ang trabaho mo ngayong gabi. Ibalot mo lahat ng yan at ilabas sa likod ng bahay. Bukas ay kukunin na yan ng garbage truck, maring sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng lungkot, tanging inip at pagnanais na matapos na ang lahat.
Lahat po ba ito, sir? Pati po ba ang mga litrato? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Lahat! Sabi ni Mama, ayaw niya ng kahit anong mantsa sa bahay na ito. Ang mga gamit ng taong wala na ay hindi na kailangan dito. Do your job, Maricel. Huwag kang maraming tanong. Sagot ni Mateo bago tinalikuran ng silid at isinara ang pinto. Nang may lakas na yumanig sa puso ni Maricel, naiwang mag-isa si Maricel sa gitna ng mga guho ng kanyang dating buhay. Lumuhod siya sa sahig at dahan-dahang binuksan ang isa sa mga supot. Doon, nakita niya ang isang maliit na kwintas na gawa sa kahoy, isang regalo mula sa kanyang ama noong siya ay bata pa. Isang patak ng mainit na luha ang humulagpos mula sa kanyang mata at pumatak sa magaspang na kahoy ng kwintas. Ito ang kanilang tinatawag na mantsa. Ang kanyang pag-iral, ang kanyang pagsisikap, at ang kanyang pagmamahal ay itinuturing na lamang na dumi na dapat walisin. Naramdaman ni Maricel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nagngangalit na pangako. Ang bawat gamit na itinapon nila ay magsisilbing ebidensya ng kanilang kawalang puso. Habang nagliligpit, may napansin si Maricel sa ilalim ng kama, isang maliit na recorder na dati niyang ginagamit para sa kanyang mga research notes. Mukhang hindi ito napansin ng mga tauhan ni Aurora sa pagmamadali nilang linisin ang silid. Dahan-dahan niya itong kinuha at itinago sa loob ng kanyang duster. Maya-maya, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay namumula na dahil sa alak. Lumapit siya kay Maricel at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Isang haplos na puno ng pagkalito at kalasingan. Bakit tila kilala ko ang amoy mo? Sino ka ba talaga, Maricel? Bulong ni Mateo, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Maricel. Nanigas si Maricel. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa sandaling iyon, ang pagnanais na sampalin ang lalaking nasa harap niya ay halos hindi niya mapigilan. Ngunit kailangan niyang maging anino. Kailangan niyang maging multo. Anong gagawin ni Maricel kapag ang lalaking pumatay sa kanya ay nagsimulang maghanap ng kanyang anino sa katauhan ng isang katulong-aw? At anong lihim ang nakatago sa recorder na maaari niyang gamitin para pasabugin ang buong mansyon ng mga De La Vega? Huwag mong isipin na dahil kamukha mo siya sa dilim ay magagawa mo akong lokohin. Isang hamak na katulong ka lang, Maricel. Huwag kang mag-ilusyon na ang mga matang yan ay may kapangyarihang paamuhin ako. Ang boses ni Mateo ay parang isang maruming basahan na ipinahid sa dangal ni Maricel. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango na dati ay kinahuhumalingan ni Ligaya. Nakadikit ang likod ni Maricel sa malamig na pader ng pasilyo habang ang mga kamay ni Mateo ay nakaharang sa kanyang magkabilang gilid, pilit siyang kinukulong sa isang espasyong puno ng pananakot. Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Maricel ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat daliri ni Mateo na humahawak sa kanyang braso ay nagpapaalala sa kanya ng haplos ng kamatayan noong gabing itinulak siya nito. Gusto niyang isigaw ang katotohanan, gusto niyang ibaon ang kanyang mga kuko sa mukha ng lalaking ito, ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, pinapanood ang sariling anino na tila ba humihingi rin ng saklolo. Pasensya na po, Sir Mateo. Lasing lang po kayo. Magpapahinga na po ako sa quarters, pabulong na sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagnanais na saksakin ang lalaking nasa harap niya gamit ang mga salitang katotohanan. Binitawan siya ni Mateo nang may kasamang pandidiri, tila ba ang paghawak sa kanya ay isang malaking pagkakamali. Naglakad ito palayo, pasuray-suray, habang humahalakhak ng mahina,
Isang tunog na mas masakit pa sa anumang mura. Naiwan si Maricel sa dilim, hinihingal habang ang kanyang buong katawan ay tila nandidiri sa sariling balat. Dahan-dahan. Siyang bumalik sa kanyang maliit at masikip na silid sa likod ng mansyon. Ang init ng gabi ay lalong nagpapabigat sa hangin. Inilabas niya ang recorder na nakuha niya sa ilalim ng kama. Ang maliit na kagamitang ito, ang kanyang tanging alas, ang tanging saksi sa mga lihim na pilit ibinabaon ni na Donna Aurora sa limot. Nang pindutin niya ang play button, ang unang narinig niya ay ang mahinang tunog ng pagbukas ng isang vault, kasunod ang pamilyar at mapagmataas na boses ni Donna Aurora. Huwag kang mag-alala, Mateo. Ang insurance money ni Ligaya ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang natin sa mga supplier. At ang formula na iniwan ng tatay niya, ngayon ay pag-aari na natin. Wala nang makakaalam na ang matandang iyon ay hindi namatay sa sakit, kundi dahil sa dahan-dahang paglason natin sa kanyang gamot. Ang lahat ng De La Vega ay dapat manatiling nasa itaas, kahit gaano pa karaming dugo ang kailangang dumanak. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Maricel, ang kanyang ama. Ang kanyang ama na inakala niyang namatay nang mapayapa ay pinatay din ng mga taong itinuring niyang pamilya. Naramdaman niya ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan, isang pait na tila hindi na kailanman mawawala. Napakuyom siya ng palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang balat. Ngunit ang sakit ng kanyang katawan ay wala pa sa kalingkingan ng sakit ng kanyang kaluluwa. Hayop! Mga hayop kayo! Pabulong na sumpa ni Maricel sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa recorder, mainit at puno ng puot. Hindi lang siya ang biktima. Ang buong buhay ng kanyang ama ay naging isang malaking sakripisyo para sa kasakiman ng mga De La Vega. Kinaumagahan, kailangan niyang magsuot muli ng maskara. Habang naghahanda siya ng almusal sa kusina, pumasok si Donna Aurora. Ang matanda ay mukhang presko, tila walang mabigat na lihim na daladala. Pinanood ni Maricel kung paano pagalitan ng matanda ang isang batang katulong dahil lamang sa maling pagtimpla ng kape. Ang tanga mo! Gaano ba kahirap sundin ang simpleng instruksyon? Kaya kayong mga mahihirap ay nananatiling mahirap dahil hindi nyo ginagamit ang mga utak nyo. Sigaw ni Aurora sabay tabig sa tasa. Ang tunog ng pagbasag ng porselana sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Tumulong si Maricel sa pagpulot ng mga nabasag na piraso. Habang nakaluhod siya sa tabi ng paanan ni Aurora, tinitigan niya ang mga sapatos ng matanda, mamahalin, makintab, ngunit nakatapak sa mga piraso ng buhay ng ibang tao. Maricel, pagkatapos mo riyan, dinalhan mo ng pagkain si Mateo sa kanyang library. Mukhang masama ang pakiramdam niya dahil sa dami ng nainom kagabi. Utos ni Aurora nang hindi man lamang siya tinatapunan ng tingin. Opo, madam, sagot ni Maricel. Habang naglalakad siya patungo sa library, ang recorder ay nakatago sa loob ng kanyang duster, tila isang bombang naghihintay na sumabog. Nang pumasok siya, nakita niya si Mateo na nakasubsob sa kanyang mesa, nakapaligid ang mga bote ng alak. Ngunit may napansin si Maricel na hindi dapat naroon. Isang sulat na may selyo ng korte, isang abiso para sa muling pagbubukas ng kaso ng kanyang ama. Bakit muling binubuksan ang kaso? May iba pa bang nakakaalam ng katotohanan bukod sa kanya? Habang dahan-dahang inilalapag ni Maricel ang tray ng pagkain, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sofia, ang bagong babae ni Mateo. Ang mukha nito ay puno ng pagkairita nang makita ang katulong na malapit sa kanyang lalaki. You, what are you doing here? Get out! At huwag mong subukang akitin si Mateo gamit ang dumi ng iyong pagkatao. Asik ni Sofia habang itinutulak si Maricel palayo. Napaatras si Maricel, ngunit sa kanyang pag-atras, nahulog ang recorder mula sa kanyang bulsa at gumulong patungo sa paanan ni Mateo na noon ay nagsisimula
nang magising. Anong gagawin ni Maricel para makuha ang recorder bago ito mapakinggan ni na Mateo at Sofia? At anong panganib ang naghihintay sa kanya kapag nalaman ni Aurora na ang multo ng nakaraan ay may hawak na matibay na ebidensya? Ano ang tinitingin-tingin mo diyan? Pulutin mo ang mga dumi mo at lumayas ka sa harap ko bago ko pa ipakaladkad ang payat mong katawan sa labas ng mansyong ito. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na patalim na humiwa sa hangin ng silid-aklatan. Nakatayo siya roon, suot ang isang mamahaling seda na pulang damit na tila ba sumisimbolo sa dugo ng mga taong kailangang apakan ng pamilyang ito para manatili sa itaas. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng puot, isang katangian ng babaeng alam na ang kanyang posisyon ay nakabase lamang sa ganda at sa yaman ng kanyang pamilya, hindi sa tunay na pag-ibig. Napatitig si Maricel sa maliit na recorder na nasa paanan ni Mateo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas. Bawat pintig ay nagdadala ng takot na baka sa isang iglap ay matapos na ang lahat. Ang pawis sa kanyang noo ay malamig na dumadaloy habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kanyang duster. Kung mapapansin ni Sofia ang recorder o kung magigising ng tuluyan si Mateo at makita ito, ang kanyang pagbabalik ay mauuwi sa wala. Pasensya na po, Ma'am Sofia. May nalaglag lang po na kutsara sa tray. Pabulong na sagot ni Maricel. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang bawat galaw niya ay tila isang maingat na sayaw sa gilid ng bangin. Ang kanyang kamay ay unti-unting lumapit sa recorder habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakayuko para itago ang nagngangalit na galit sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang paa ni Mateo. Ang tunog ng kanyang sapatos na kumiskis sa alpombra ay tila isang kulog sa pandinig ni Maricel. Mabilis niyang hinablot ang recorder at isinabay ito sa pagkuha ng kutsara na sadyang inihulog niya kanina. Itinago niya ito sa loob ng kanyang palad, mahigpit, hanggang sa bumaon ang mga kanto ng aparato sa kanyang balat. Sofia, ano bang ingay iyan? Ang sakit ng ulo ko. Ungol ni Mateo habang dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Nang makita niya si Maricel na nakaluhod sa kanyang paanan, isang saglit na pagkalito ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang tingin na tila ba pilit na inaalala ang isang mukhang matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang katulong na ito, Mateo, masyadong mapangahas, nananatili rito sa library habang natutulog ka. Baka kung ano na ang ninanakaw niyan sa mga gamit mo. Pagsusumbong ni Sofia habang lumalapit kay Mateo at humahawak sa balikat nito. Ang kanyang mga kuko na may matingkad na pulang pintura ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit. Tumayo si Maricel, bit-bit ang tray. Ang kanyang hininga ay nagsimulang bumalik sa normal, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Tiningnan niya ang sulat ng korte na nasa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagkakamali. Ito ay isang abiso para sa muling pagsusuri ng autopsy report ng kanyang ama, si Dr. Fernando. Bakit ngayon lang? Sino ang nag-udyok sa korte na buksan muli ang kasong ito? Lumalayas ka na. Ano pang hinihintay mo ang palakpakan ko? Asik muli ni Sofia. Hindi sumagot si Maricel. Tumalikod siya at naglakad palabas. Ngunit bago niya maisara ang pinto, narinig niya ang mahinang pag-uusap ng dalawa. Mateo, huwag mo nang isipin ang sulat na yan. Sabi ni Tita Aurora, siya na ang bahalang mag-ayos niyan sa judge. Ang mahalaga ay ang pagsasanib ng ating kumpanya sa susunod na buwan. Iyon ang magliligtas sa De La Vega mula sa pagkabagsak. Ani Sofia. Pero Sofia, ang sabi sa report, may mga bakas daw ng hindi kilalang chemical sa system ni Dr. Fernando. Paano kung malaman nila? Ang boses ni Mateo ay puno ng takot. Walang malalaman ng sinuman kung mananatili kang tahimik. Patay na ang matanda at patay na rin ang anak niya. Wala nang magrereklamo, Mateo. Wala na. Nang marinig iyon,
Naramdaman ni Maricel ang isang matinding pait na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang pagkilala sa kanilang krimen. Ang kanyang ama ay pinatay para sa isang formula at siya naman ay itinapon para sa isang pagsasanib ng kumpanya. Ang lahat ng 10 taon ng kanyang buhay ay itinuring lamang na isang balakid sa kanilang ambisyon. Bumalik si Maricel sa kanyang quarters. Inilabas niya ang recorder at muling pinakinggan ang boses ni Aurora. Ang galit na kanina ay tila isang mitya na nagbabaga ay isa ng malaking sunog sa kanyang kalooban. Hindi siya papayag na ang katarungan para sa kanyang ama ay muling ibaon sa limot. Kung ang korte ay kayang bilhin ni Aurora, ang katotohanan ay hindi. Kinagabihan, habang ang mansyon ay nababalot ng katahimikan, isang anino ang gumalaw patungo sa opisina ni Aurora. Bit-bit ni Maricel ang isang maliit na vial ng kemikal na nakuha niya sa kanyang lumang laboratorio bago siya namatay. Alam niya ang bawat sulok ng bahay na ito, bawat lihim na pinto, at bawat kahinaan ng mga taong naninirahan dito. Ngunit habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng opisina, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang tunog ng marahang pagpalakpak ay umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo. Masyadong mabilis ang iyong mga paa para sa isang probinsyanang katulong, Maricel. O baka dapat kitang tawagin sa tunay mong pangalan. Nanigas si Maricel. Ang boses na yon ay hindi kay Aurora, hindi kay Mateo, at hindi rin kay Sofia. Ito ay isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Isang boses mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang lilitaw sa gitna ng kanyang paghihiganti. Sino ang taong nakatuklas sa tunay na pagkakakilanlan ni Ligaya? At siya ba ay isang kaibigan na tutulong sa kanya? O isang bagong kalaban na gagamitin ang kanyang sikreto para tuluyan siyang ibaon sa lupa? Ligaya, huwag kang matakot. Kahit balutin mo pa ang iyong sarili ng basahan, ang tibok ng iyong puso ay hindi mo maitatago sa akin na nag-alaga sa iyo mula noong bata ka pa. Ang boses na yon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Maricel. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang matandang babae na nakatayo sa dulo ng madilim na pasilyo. Si Aling Rosa, ang matandang mayordoma na ipinagtabuyan ni Donna Aurora. Ilang linggo na ang nakalilipas, ngunit narito ngayon, tila isang aninong bumalik para bantayan ang kanyang alaga. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kunot ng panahon at ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha habang nakatingin sa maikling buhok at magaspang na anyo ng babaeng dati ay tinatawag niyang prinsesa. Naramdaman ni Ligaya ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang vial na hawak niya ay tila bumigat ng 1 tonelada. Sa loob ng maraming araw, pinatigas niya ang kanyang puso, binalot ang kanyang sarili ng puot at paghihiganti. Ngunit sa harap ng kaisa-isang tao na tunay na nagmahal sa kanya sa mansyong ito, ang kanyang maskara ay nagsimulang gumuho. Isang mahaba at masakit na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na kay tagal niyang ikinulong. Nana Rosa. Pabulong na sagot ni Ligaya. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya patungo sa matanda at niyakap ito ng mahigpit. Ang amoy ng matanda, ang amoy ng pulbos at tuyong dahon ng laurel ay nagpaalala sa kanya ng mga panahong buhay pa ang kanyang ama. Ang mga panahong ang mundo ay hindi pa nababalot ng kasakiman ng mga De La Vega. Diyos ko, Ligaya. Akala ko ay totoo ang balita. Akala ko ay tuluyan ka na nilang kinuha sa amin. Hikbi ni Aling Rosa habang hinahaplos ang likod ni Ligaya. Bakit ka bumalik, anak? Napakadelikado rito. Kung nalaman ni Aurora na buhay ka, hindi ka na nila hahayaang makalabas pa ng buhay sa pangalawang pagkakataon. Kailangan ko ng katarungan, Nana. Pinatay nila si Papa. Itinapon nila ako na parang basura sa dagat. Hindi ko hahayaang manalo ang kanilang kasamaan. Mariing sabi ni Ligaya.
habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang boses ay muling naging matatag. Ang apoy ng paghihiganti ay muling nag-alab sa kanyang mga mata. Ipinasok siya ni Aling Rosa sa isang maliit at abandonadong storage room sa ilalim ng hagdan. Doon, ibinalita ng matanda ang isang mahalagang impormasyon. Sa darating na Sabado, magkakaroon ng isang pribadong hapunan sa mansyon. Ang panauhin, si Inspector Virgil ang opisyal na humahawak sa muling pagbubukas ng kaso ni Dr. Fernando. Balak siyang suhulan ni Donna Aurora para tuluyan ng ibaon ang ebidensya ng pagkalason. Kailangan mong mag-ingat, Kaligaya. Si Sofia ay laging nakabantay at si Mateo, kahit tila lunod siya sa alak, ramdam kong nagdududa na siya sa'yo. Huwag kang gagawa ng anumang kilos na maglalantad sa'yo sa harap ng inspektor, babala ni Aling Rosa. Nang sumapit ang gabi ng hapunan, ang buong mansyon ay nababalot ng isang mapalilang na karangyaan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na tila ba tinatakpan ng amoy ng kabulukan ng mga lihim sa loob nito. Si Maricel ay naatasang magsilbi sa mesa, suot ang kanyang uniforme na tila ba isang panangga sa bawat mapanghusgang tingin ni na Sofia at Aurora. Habang inilalagay ni Maricel ang sopas sa harap ni Inspector Virgil, naramdaman niya ang matalim na titig ni Donna Aurora. Ang bawat galaw niya ay tila sinusukat ng matanda. Tila ba naghahanap ito ng kahit katiting na pagkakamali para mapatunayan ang kanyang hinala. Inspektor, alam niyo naman kung gaano kahalaga sa amin ang alaala ni Dr. Fernando. Isang malaking insulto sa aming pamilya na muling kalkalin ang kanyang pagkamatay. Narito ang isang maliit na donasyon para sa inyong foundation bilang tanda ng aming suporta sa inyong katapatan. Ani Aurora, sabay abot ng isang makapal na sobre sa ilalim ng mesa. Narinig ni Maricel ang mahinang paglunok ni Inspector Virgil. Ang tunog ng sobreng itinago sa loob ng bag nito ay tila isang sampal sa katarungan. Ang kanyang ama ay ipinagpapalit na naman sa halaga ng pera. Sa sobrang galit, bahagyang nanginig ang kamay ni Maricel, dahilan para tumalsik ang ilang patak ng sopas sa mamahaling damit ni Sofia. "You clumsy idiot! Tumingin ka naman sa ginagawa mo!" Sigaw ni Sofia habang tumatayo at mabilis na sinampal si Maricel. Ang tunog ng palad na tumama sa pisanggi ni Maricel ay umalingaw-ngaw sa buong dining room, kasunod ang nakabibinging katahimikan. Naramdaman ni Maricel ang pag-init ng kanyang pisngi at ang pait ng kanyang sariling dugo sa loob ng kanyang bibig. Nanatili siyang nakayuko, ngunit sa ilalim ng kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay nakapako sa bag ni Inspector Virgil. Sa isang mabilis at hindi napapansing galaw, habang kunwaring pinupunasan ang lamesa gamit ang kanyang basahan, naihulog niya ang isang maliit na USB drive sa loob ng bukas na bulsa ng bag ng opisyal, isang USB drive na naglalaman ng kopyang nakuha niya sa recorder. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya," pabulong na sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. "Palayasin mo ang babaeng iyan, Mateo. Ayoko nang makita ang pagmumukha niya rito sa hapag." Asik ni Aurora. Inakay ni Mateo si Maricel palabas, ngunit nang makarating sila sa kusina, hindi niya ito binitawan. Hinawakan niya ang braso ni Maricel at isinandal ito sa pader. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng galit, kundi ng isang matinding takot at pangungulila. Bakit? Bakit hindi ka lumalaban? Bakit tila tanggap mo ang bawat sakit na ibinibigay nila sa'yo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay pabulong at nanginginig. Sino ka ba talaga? Bakit sa bawat oras na nakikita kita, tila pinapatay ako ng sarili kong konsensya? Tiningnan siya ni Maricel ng diretso sa mga mata. Sa sandaling iyon, hindi si Maricel ang kaharap ni Mateo, kundi ang multo ng babaeng itinulak niya sa dilim. Ang katarungan, Sir Mateo, ay hindi nakukuha sa pagsigaw. Minsan, ang pinakatahimik na tubig ang siyang pinakamalalim na lumulunod.
Mabilis na kumalas si Maricel at tumakbo patungo sa kanyang silid. Iniwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng kusina, naguguluhan at nanginginig. Ngunit ang hindi alam ni Maricel, habang naglalakad si Inspector Vergel palabas ng mansyon, isang tao ang nakakita sa kanyang ginawa. Ang anino sa bintana ng ikalawang palapag ay kanina pa nakamasid at ang ngiti nito ay hindi nagpapahiwatig ng kabutihan. Ligtas na nga ba ang ebidensya sa mga kamay ng inspektor? O ang USB na yon ang magiging huling pako sa kabaong ni Ligaya? Ang dumi mo na, Mateo, hindi lang sa alak, kundi sa takot. Huwag mong titigan ang katulong na yan na parang nakakita ka ng multo. Dahil sa bahay na ito, ako lang ang dapat mong katakutan. Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpapatayo ng balahibo ni Mateo sa loob ng library. Habang si Maricel, ang babaeng binuo mula sa abo ni Ligaya, ay nasa banyo ng mga katulong, tinititigan ang kanyang sarili sa maliit at may lamat na salamin. Ang kanyang pisngi ay tila isang mapulang mapa ng kalupitan ni Sofia. Mainit pa rin at kumikintab dahil sa pamamaga. Dahan-dahan niyang idinampi ang malamig na tubig sa kanyang mukha. Ang bawat patak ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang hapdi ng sampal ay wala pa sa kinalingkingan ng hapdi ng kanyang kalooban. Siya ang nagbigay ng lahat sa pamilyang ito. Siya ang nagpundar ng bawat poste ng mansyong ito. At ngayon, narito siya, nagtatago sa dilim, humihingi ng katarungan sa paraang tila siya ang kriminal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniisip ang USB drive na iniwan niya sa bag ni Inspector Vergel. Ito na ang kanyang huling baraha. Kung ang inspector ay may natitira pang katapatan, ang boses ni Aurora na nag-aamin ng krimen ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ngunit kung hindi, kung pati ang batas ay nakalubog na sa bulsa ng mga De La Vega, wala nang matitira kay Ligaya kundi ang sarili niyang mga kamay. Ligaya, anak, kailangan mo nang mag-ingat ng higit pa sa dati. Pumasok si Aling Rosa sa quarters. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. May dala siyang isang maliit na piraso ng tinapay at isang pamunas na may malamig na tubig. Inabot niya ito kay Ligaya nang may panginginig sa mga daliri. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila isang mabigat na kumot na nakapaibabaw sa kanila. Nana, nakita ko ang tingin ni Gardo, ang driver ni Donna Aurora. Kanina pa siya nakamasid sa bintana habang nagsisilbi ako sa hapag. Sa tingin ko, nakita niya ang ginawa ko, pabulong na sabi ni Ligaya. Ang kanyang boses ay tila isang basag na huni ng ibon sa gitna ng bagyo. Kung ganoon, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Alam mo kung gaano kalupit si Gardo. Siya ang aso ni Aurora na handang kumagat sa sino mang ituro ng kanyang amo. Babala ni Aling Rosa. Kailangan mong umalis dito. Kahit ngayong gabi lang. Hindi ako aalis, Nana. Hindi ako tumakas sa kamatayan para lang muling magtago sa dilim. Hihintayin ko ang tawag ni Inspector Vergel. Hihintayin kong makita ang mga posas sa mga kamay ni na Mateo at Aurora. Matigas na sagot ni Ligaya, kahit pa ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Samantala, sa itaas ng mansyon, hindi mapakali si Mateo. Ang bawat lagok niya ng whiskey ay tila hindi sapat para lunurin ang imahe ni Maricel. Ang amoy ng babaeng iyon, ang paraan ng kanyang pagtayo, ang bawat kilos nito ay tila isang multo na sumasakal sa kanya. Mateo, honey, stop drinking. Nakakairita na ang hitsura mo. Isang katulong lang iyon. Bakit ba parang apektadong-apektado ka? Asik ni Sofia habang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok sa harap ng malaking salamin. Dapat nga ay pinalayas na yun ni tita kanina pa. She's weird. May kung anong tingin siya na tila ba tayo ang may utang sa kanya. Hindi mo naiintindihan, Sofia. May mga bagay na hindi nabubura ng alak o ng pera. Pabulong na sagot ni Mateo. Ang kanyang paningin ay
Nakapako sa dilim sa labas ng bintana. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng busina ng isang sasakyan sa harap ng dambuhalang tarangkahan. Ang tunog ng mga gulong na dumadaan sa graba ay tila isang babala. Mabilis na dumungaw si Donna Aurora sa kanyang beranda. Nakita niya ang pamilyar na sasakyan ni Inspector Vergel na muling pumarada sa tapat ng pintuan. Bumaba ang inspektor. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang mababakas na emosyon. Hawak niya ang kanyang bag at sa kabilang kamay, may kung anong maliit na bagay siyang pinaglalaruan. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila isang hatol na papalapit. Napatayo si Ligaya mula sa kanyang papag. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Narito na ba ang katarungan? O narito na ang huling hatol sa kanyang buhay? Bumukas ang pinto ng mansyon nang may malakas na tunog ng pagpihit ng bakal. Sinalubong ni Donna Aurora ang inspektor nang may pilit ng ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila. Inspektor, may nakalimutan ba kayo? Akala ko ay maayos na ang ating napag-usapan. Ani Aurora, ang kanyang boses ay puno ng mapanuring himig. Itinaas ni Inspector Vergel ang USB drive na ibinigay ni Ligaya. Ang maliit na bagay na yon ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Tila ba isang diamante ng katotohanan sa gitna ng isang bahay ng kasinungalingan. May nakasali sa gamit ko, Donna Aurora, isang bagay na hindi dapat naroon. At sa tingin ko, may isang tao sa bahay na ito ang gustong makipag-usap sa akin ng seryosong sabi ng inspektor habang iginagala ang kanyang paningin sa paligid. Tumigil ang paningin ng inspektor sa direksyon ng kusina kung saan nakatayo si Maricel, nakatago sa anino ng pader. Ang bawat pintig ng puso ni Ligaya ay tila naririnig na ng buong mundo. Anong gagawin ng inspektor? Ibibigay ba niya ang ebidensya kay Aurora, kapalit ng mas malaking halaga? O ilalantad niya ang krimen ng mga De La Vega sa harap ng mismong biktima nito? Ibigay mo sa akin ang laruang iyan, Inspektor. Ang mga basura sa bahay na ito ay ako ang naglilinis, hindi ang batas. Huwag mong hayaang ang isang maliit na bagay ay maging mitya ng iyong pagbagsak sa gitna ng iyong magandang karera. Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang matalim na huni ng kuwago sa gitna ng hating gabi. Nakatayo siya sa harap ni Inspector Vergel. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapagmataas na ngiti, habang ang kanyang isang kamay ay dahan-dahang bumubukas para tanggapin ang USB drive. Sa likuran niya, ang dambuhalang kristal na chandelier ay nagbibigay ng liwanag na tila nagpapakitang gilas sa karangyaan ng mansyon, isang karangyaan na itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at nakaw na pangarap. Nakatago si Ligaya sa anino ng makapal na kurtina sa pasilyo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na piraso ng laso na pag-aari ng kanyang ama. Ito ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas, ang tanging nagpapaalala sa kanya na ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay dugong marangal. Naramdaman ni Ligaya ang unti-unting paninigas ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong alikabok at ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na kalabog na naririnig sa buong kabahayan. Ito na ang sandaling kanyang pinakaasam, ang sandali na dapat sana ay magdadala ng katarungan. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas na hindi nagsasalita ang inspektor, ang pag-asa ni Ligaya ay tila isang kandilang unti-unting nauubo sa gitna ng malakas na hangin. Dahan-dahang ibinabaan ni Inspector Vergel ang kanyang kamay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Aurora at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang paningin sa direksyon ng kusina kung saan alam niyang nakatago ang taong nagbigay sa kanya ng ebidensya. May kung anong bigat sa kanyang mga mata, isang pagtutunggali ng budhi at ng kasakiman. Donna Aurora, hindi ko alam kung ano ang laman nito. Ngunit ang paraan ng pagbibigay nito sa akin ay nagpapahiwatig na may isang tao sa pamamahay na ito na hindi na kayang sikmuraan ang inyong mga lihim.
Seryosong sabi ni Virgil. Ang kanyang boses ay malalim, tila isang babala na nagmumula sa ilalim ng lupa. Isang katulong lang iyon, Inspektor. Isang baliw na babaeng nag-iilusyon. Biglang sigaw ni Sofia mula sa itaas ng hagdanan. Bumaba siya ng mabilis, ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa marmol na sahig ay tila mga saksak sa katahimikan ng gabi. Tito Mateo, bakit hinahayaan niyo lang ang inspektor na insultuhin tayo sa loob ng sarili nating bahay? Si Mateo, na nakasandal sa pinto ng library, ay tila isang taong walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa anino kung saan naroroon si Ligaya. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay na may hawak na baso ng alak ay sapat ng ebidensya ng kanyang takot. Magkano, Inspector? Sabihin mo lang ang halaga. Alam mo naman na ang pamilyang De La Vega ay hindi madamot sa mga taong marunong makisama. Ani Aurora, ang kanyang boses ay naging mas malambot, mas mapang-akit. Tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang biktima. Narinig ni Ligaya ang mahinang pagbuntong hininga ng inspektor. Ang tunog ng USB drive na inilapag sa ibabaw ng mesa ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanya. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang kanyang pagbabalik mula sa kamatayan, ay nauwi lamang sa isang negosasyon. Naramdaman niya ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nagngangalit na puot sa sistemang laging kumakampi sa mayayaman. Maging maingat ka, Donna Aurora. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon dahil sa ating mahabang pinagsamahan. Ngunit tandaan mo, ang katotohanan ay parang tubig. Kahit gaano mo ito pilitin na ibaon, laging may paraan ito para lumabas at manalasa. Huling sabi ni Inspector Virgil bago siya tumalikod at naglakad palabas ng mansyon. Ang tunog ng pagsara ng malaking pinto ay tila isang pinal na tuldok sa pag-asa ni Ligaya. Lumabas si Donna Aurora sa kanyang pagkakatayo. Mabilis niyang hinablot ang USB drive at itinapon ito sa nagniningas na fireplace sa gilid ng sala. Pinanood ni Ligaya kung paano nilamon ng apoy ang tanging ebidensya ng kanyang boses. Ang plastik ay unti-unting natunaw, naglalabas ng itim na usok na tila ba sumisimbolo sa kanyang nadurog na pangarap. "Gardo!" sigaw ni Aurora. Mabilis na lumitaw ang driver mula sa dilim ng kusina. "Opo, madam. Dalhin mo rito ang katulong na si Maricel. Ngayon din. At siguraduhin mong hindi siya makakasigaw." Utos ni Aurora habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa apoy. Naramdaman ni Ligaya ang isang malakas na bisig na yumakap sa kanyang leeg mula sa likuran. Ang boses ni Gardo ay tila isang malansang bulong sa kanyang tainga. "Huli ka, Maricel. O bapat ko bang sabihing, Ma'am Ligaya?" Ang hininga ni Ligaya ay tila napatid. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay bumigay habang kinakaladkad siya palabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat hakbang ni Gardo ay tila isang hakbang patungo sa kailaliman ng isang libingang hindi na siya makakaahon. Hanggang saan ang halaga ng isang buhay kung ang katarungan mismo ay may nakapaskil na presyo? At paano mo lalabanan ng isang halimaw kung ang iyong kaisa-isang sandata ay isa ng abo sa gitna ng nagbabagang apoy? Akala mo ba? Sa pagputol ng iyong buhok at pagpapakaputik ng iyong mga kuko ay mababago mo ang katotohanan. Ang isang hamak na tagabukid, kahit bihisan mo ng ginto o balutin mo ng basahan, ay mananatiling amoy lupa sa aking paningin. Isang pagkakamali ang buhay mo, Ligaya. At ang mga pagkakamali ay dapat nang tinatapos ng tuluyan. Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang malamig na talim na dahan-dahang humihiwa sa natitirang tapang ni Ligaya. Nakaluhod si Ligaya sa gitna ng engrandeng sala. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na hawak ni Gardo, na tila ba ang kanyang mga buto
ay anumang sandali ay magkakalamat. Ang marangyang carpet na dati ay kinaluluguran niyang tapakan ay tila naging isang malawak na disyerto ng kahihiyan. Sa bawat segundo ng kanyang paghinga, naramdaman ni Ligaya ang pait ng pagkatalo. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon, ang mga gabing hindi siya natulog para mapalago ang kumpanya, ang pagtitiis sa bawat pangiinsulto ni Aurora, ang pag-aalaga kay Mateo nang ito ay malunod sa alak. Ang lahat ng yon ay nauwi lamang sa ganitong sandali. Siya ang nagpundar ng bawat poste ng mansyong ito, ngunit ngayon, siya ay itinuturing na isang mantsa na kailangang burahin sa makintab nitong sahig. Ma, tama na. Maawa ka naman. Pabulong na sabi ni Mateo. Nakatayo siya ilang metro ang layo, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi siya lumapit. Hindi niya tinabig ang mga kamay ni Gardo. Nanatili siyang isang anino ng lalaking pinangakuan ni Ligaya ng habambuhay, isang duwag na mas piniling manatili sa ilalim ng saya ng kanyang ina kaysa panindigan ang katarungan. Tumingin si Ligaya ng diretso sa mga mata ni Mateo. Ang kanyang paningin ay hindi puno ng pagsusumamo, kundi ng isang matinding pagkamuhi na mas masakit pa sa anumang sampal. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi, ang tuyong lalamunan na tila puno ng bubog, at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Bakit, Mateo? Bakit hindi mo ako kayang tingnan? Dahil ba nakikita mo sa aking mga mata ang bawat kasinungalingang itinanim niyo? O dahil natatakot kang malaman na ang babaeng itinulak mo sa dagat ay hindi basta-basta lulubog? Ang boses ni Ligaya ay paos. Tila isang hangin na nanggaling sa isang libingan, ngunit may dalang bigat na yumanig sa katahimikan ng sala. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ligaya mula kay Donna Aurora. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ang pagkalat ng lasa ng bakal sa loob ng bibig ni Ligaya. Ang kanyang ulo ay tumagilid, ang kanyang maikling buhok ay humarang sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya umiyak. Ang bawat luha na dapat sana ay pumatak, ay naging laso na nagpapatigas sa kanyang kalooban. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa amin, na natili ka sanang nagdidildil ng asin sa probinsya. Sigaw ni Aurora. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila mga ahas na handang manuklaw. Lumapit si Sofia. Ang kanyang matitulis na takong ay lumilikha ng matunog na pagtama sa marmol na sahig. Yumuko siya para tapatan ng mukha ni Ligaya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang insulto sa amoy ng pawis at takot ni Ligaya. Sayang ang ganda mo, Maricel. O Ligaya, o kung ano ka man. Masyado kang ambisyosa. Akala mo ba ay makukuha mo ang lahat sa isang USB lang? Tignan mo ngayon, abo na ang iyong pag-asa at ikaw naman ang susunod na maglalaho. Naramdaman ni Ligaya ang paghila ni Gardo sa kanyang buhok. Pinatitingala siya para harapin ang kanyang mga kaaway. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila binubunot mula sa kanyang anit. Ngunit ang sakit ng kanyang katawan ay tila wala na siyang pakiramdam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na haplos ng katarungang tinalikuran siya. Gardo, dalhin mo siya sa bodega sa likod. Siguraduhin mong hindi siya makakagawa ng ingay habang hinihintay natin ang pag-alis ng mga bisita sa kabilang kalsada. Pagkatapos, alam mo na ang gagawin. Ayoko nang makakita ng kahit anong bakas niya sa lupang ito. Utos ni Aurora ng may malamig na determinasyon. Habang kinaladkad si Ligaya palabas ng sala, ang kanyang mga paa ay sumasayad sa sahig. Lumilikha ng isang mahabang guhit sa alikabok. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa portrait ng kanyang ama na dati ay nakasabit sa dingding, ngunit ngayon ay nakatambak na sa isang sulok, basag ang salamin at puno ng dumi. Bakit ang katarungan ay laging bingi sa sigaw ng mga biktima
At hanggang kailan kailangang magdusa ng isang inosenteng kaluluwa bago magising ang langit. Nang isara ni Gardo ang pinto ng madilim at mabahong bodega, ang tanging naiwan kay Ligaya ay ang nakabibinging katahimikan at ang amoy ng lumang kahoy. Ngunit sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang palad. Isang bagay na hindi napansin ni Gardo nang siya ay kapkapan. Ano ang maliit na bagay na hawak ni Ligaya na maaaring maging huling mitya ng kanyang kaligtasan? O ito ba ang magiging susi sa isang mas matinding trahedya na hindi niya inaasahan? Huwag kang mag-alala, Mateo. Kapag wala na ang babaeng yan, malinis na ang ating pangalan. Ang dagat ang kumuha sa kanya noon, at ang lupa naman ang lalamon sa kanya ngayon. Wala nang ebidensya, wala nang ingay, wala nang ligaya. Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang malansang bulong na tumagos sa manipis na dingding ng bodega. Bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa puso ni Ligaya. Nakagapos ang kanyang mga kamay sa likuran, ang magaspang na lubid ay humihigpit sa kanyang mga pulso sa bawat paggalaw niya. Ang amoy ng alikabok, lumang kahoy at napanis na langis ay bumabalot sa maliit na silid na ito. Isang sulok ng mansyon na siya mismo ang nagdisenyo para maging imbakan. Ngunit ngayon ay naging sarili niyang Bartolina. Naramdaman ni Ligaya ang malapot na dugo na natutuyo na sa kanyang pisngi mula sa sampal ni Aurora. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Mabilis at masakit ang bawat pintig. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na dumadaan sa maliit na siwang ng bintana sa itaas. Ang sinag na yon ay tumama sa kanyang palad, kung saan mahigpit niyang hinahawakan ang maliit na piraso ng basag na salamin mula sa portrait ng kanyang ama na nakuha niya bago siya kinaladkad ni Gardo. Dahan-dahan niyang naramdaman ang talim ng salamin na humihiwa sa kanyang balat. Ang sakit ay tila isang paalala na buhay pa siya. Ang bawat patak ng dugo sa kanyang palad ay tila isang tinta na isinusulat ang kanyang huling pangako. 10 taon. 10 taon siyang naging tapat, naging mapagmahal, naging martir. Ngunit sa huli, ang tanging gantimpala niya ay ang malamig na sahig ng bodegang ito at ang hatol ng kamatayan mula sa mga taong itinuring niyang pamilya. Papa, patawarin mo ako. Pabulong na hikbi ni Ligaya, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na huni sa katahimikan. Masyado akong naging mahina, masyado akong naging bulag sa pag-ibig. Biglang narinig ni Ligaya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas. Ang tunog ng susi na ipinapasok sa kandado ay tila isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Bumukas ang pinto nang may mahabang langit-langit ng kalawangin na bakal. Hindi si Gardo ang pumasok, hindi rin si Donna Aurora. Isang anino ang tumayo sa harap ng pinto. Hawak ang isang debateryang ilaw na tumama ng diretso sa mukha ni Ligaya. Si Mateo. Nakasandal si Mateo sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng matinding pagkalito. Naamoy ni Ligaya ang masangsang na amoy ng alak na tila ba nakakabit na sa balat ng kanyang asawa. Lumapit si Mateo at lumuhod sa harap ni Ligaya. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahang hinahaplos ang maikling buhok ng babaeng kanyang pinagtaksilan. Bakit kailangang maging ganito, Ligaya? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi na tila huli na para sa lahat. Bakit hindi ka na lang nanatiling patay? Bakit kailangan mo pang bumalik at guluhin ang katahimikan na pilit kong binubuo? Tiningnan siya ni Ligaya ng diretso sa mga mata. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang matinding pagkamuhi. Katahimikan, Mateo? O ang kasinungalingan na nagpapahintulot sa iyong matulog sa gabi? Ang katahimikang binili niyo ng dugo ng tatay ko at ng sarili mong asawa? Hinawakan ni Mateo ang balikat ni Ligaya. Ang kanyang higpit ay tila ba pilit siyang niyayanig
para magising sa isang masamang panaginip. Wala akong magagawa. Si Mama. Si Mama ang may kontrol sa lahat. Kung hindi ko sinunod ang gusto niya, pareho tayong babagsak sa kalsada. Mas pipiliin ko pang mamatay sa kalsada nang may dangal kaysa mabuhay sa mansyong ito na puno ng kabulukan. Sagot ni Ligaya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa konsensya ni Mateo. Biglang narinig ang malakas na tinig ni Donna Aurora mula sa malayo. Tinatawag ang pangalan ni Mateo. Nagpanik ang lalaki. Tumayo siya at mabilis na tumalikod. Ngunit bago niya maisara ang pinto, may isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Ang susi ng posas ni Gardo na kinuha niya ng lihim. Hindi lumingon si Mateo. Isinara niya ang pinto at muling narinig ang tunog ng pagpihit ng kandado. Naiwan si Ligaya sa dilim, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na siyang pag-asa. Dahan-dahan niyang ginamit ang piraso ng salamin para putulin ang lubid sa kanyang mga kamay. Ang bawat hiwa ay nagdadala ng hapdi, ngunit ang bawat hibla ng lubid na napuputol ay tila isang tanikala na kumakawala sa kanyang kaluluwa. Nang sa wakas ay lumuwag ang pagkagapos, mabilis niyang kinapa ang sahig para mahanap ang susing iniwan ni Mateo. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa magaspang na semento hanggang sa maramdaman niya ang malamig na metal. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng bodega. Ang tunog ng mga gulong na dumadaan sa graba ay tila isang hudyat na dumating na ang kanyang huling sundo. Mabilis na gumapang si Ligaya patungo sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya ang itim na sasakyan ni Gardo na nakabukas ang likuran at ang anino ng driver na may hawak na pala. Magagawa ba ni Ligaya na makatakas bago pa man bumalik si Gardo para sa kanyang huling biyahe? At sino ang misteryosong tao na nakamasid mula sa madilim na bahagi ng hardin, hawak ang isang cellphone na kumukuha ng bawat detalye ng gabing ito? Patay na ang babaeng naniwalang sapat na ang pag-ibig para baguhin ang isang halimaw. Ang babaeng narito ngayon ay hindi na naghahanap ng yakap, kundi ng katarungang matagal nang ninakaw sa kanya. Ang bawat salita ni Ligaya sa kanyang isipan ay tila isang sumpa na bumabalot sa lamig ng bodega. Ang matalim na piraso ng salamin ay tuluyan ng humiwa sa huling hibla ng lubid sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang malayang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga pulso, kasunod ng matinding hapdi na tila bahudyat ng kanyang muling pagsilang. Sa labas, ang tunog ng paghukay ni Gardo sa lupa ay tila isang ritmo ng kamatayan na unti-unting lumalapit. Dahan-dahang tumayo si Ligaya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig dahil sa panghihina. Ngunit ang kanyang diwa ay kasing talim ng kidlat. Pinulot niya ang susi sa semento. Ang susing iniwan ni Mateo nang may halong takot at pagsisisi. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga hakbang ni Gardo ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang bawat pagtama ng mabibigat na bota sa graba ay tila boses ng tadhana na nagmamadali. Bumukas ang pinto nang may malakas na kalabog. Pumasok si Gardo, hawak ang isang mahabang sako at isang matalim na itak. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa, tanging ang pagnanais na matapos na ang utos ng kanyang amo. Tapos na ang oras mo, Maricel, o Ligaya. Kahit ano pa ang itawag sa'yo, pareho lang ang hantungan mo sa ilalim ng lupa kung saan wala nang makakarinig sa iyong mga kwento. Asik ni Gardo habang lumalapit. Ngunit bago pa man makadamba ang lalaki, mabilis na kumilos si Ligaya. Hindi siya tumakbo palabas. Sa halip, itinapon niya ang lahat ng kanyang bigat patungo sa mga tumpok ng lumang lata at bakal sa gilid. Ang tunog ng mga bumabagsak na metal ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng gabi. Dahilan para mapalingon si Gardo sa kabilang direksyon. Sa isang iglap, ginamit ni Ligaya ang kanyang huling lakas para dumaan sa likuran ng lalaki at lumabas sa pinto. Kasunod ang mabilis na pagpihit ng susi mula sa labas.
Ang tunog ng pagkakandado ng bakal ay sinundan ng malalakas na hampas ni Gardo mula sa loob. Buksan mo ito! Hayop ka! Hindi ka makakatakas! Ang sigaw ng lalaki ay tila isang munting huni na lamang sa gitna ng malawak na hardin. Hingal na hingal si Ligaya habang tumatakbo patungo sa masukal na bahagi ng bakuran. Ang kanyang gown na punong-puno ng dumi at dugo ay tila isang bandila ng kanyang pagdurusa. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa ilalim ng puno ng narra. Naramdaman niya ang kaba, ngunit nang makita ang pamilyar na kislap ng salamin, nakahinga siya ng maluwag. Si Vince! Ligaya! Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Pabulong na sigaw ni Vince habang mabilis na lumalapit. Hawak niya ang kanyang cellphone na nakatutok pa rin sa direksyon ng bodega. Nakuha ko ang lahat, Ligaya. Ang paghukay ni Gardo, ang pag-uusap ni na Mateo at Aurora sa veranda kanina. Sapat na ito para mabulok sila sa kulungan. Hindi pa sapat iyan, Vince. Mariing sabi ni Ligaya habang pilit na itinutuwid ang kanyang likod. Gusto kong makita ng buong mundo ang kanilang kabulukan sa gitna ng kanilang tagumpay. Ngayong gabi ang gala, hindi ba? Ngayong gabi nila, ipagdiriwang ang pagsasanib ng kumpanya. Pero Ligaya, tignan mo ang kalagayan mo. Kailangan mong magpagamot. Pag-aalala ng abogado. Ang sugat sa katawan ay naghihilom, Vince, pero ang sugat sa dangal ay katarungan lang ang makakapanggamot. Tugon ni Ligaya. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng pasa sa kanyang mukha. Mula sa kabilang bahagi ng mansyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng masiglang musika at ang tawanan ng mga bisitang nagsisimula ng dumating. Ang mga ilaw na makukulay ay tila nagniningning na mga bituin na nagtatago ng isang madilim na sikreto. Sa loob ng malaking hall, nakatayo sina Donna Aurora at Sofia. Suot ang kanilang pinakamahal na mga hiyas, tumatanggap ng mga papuri para sa isang kumpanyang itinayo sa ibabaw ng isang krimen. Si Mateo naman ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa direksyon ng bodega. Hindi niya alam na ang babaeng inakala niyang nakakulong ay kasalukuyan ng naglalakad patungo sa control room ng mansyon. Bit-bit ang katotohanang wawasak sa kanilang lahat. Ang bawat hakbang ni Ligaya sa pasilyo ay tila isang tibok ng orasan na bumibilang sa huling sandali ng mga De La Vega. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng technical room, nakita niya ang malaking monitor na nagpapakita ng live feed sa loob ng gala hall. Nakita niya ang mukha ni Aurora na nakangiti, tila isang reyna na nasa rurok ng kanyang kapangyarihan. Ikinabit ni Vince ang kanyang cellphone sa system. Ang bawat screen sa loob ng hall ay biglang nag-blink, kasunod ang isang nakabibinging katahimikan mula sa mga bisita. Ano ang makikita ng mga makapangyarihang panauhin sa dambuhalang screen sa gitna ng pagdiriwang? At anong klaseng takot ang lalamon kay Aurora kapag nakita niya ang babaeng itinuring niyang patay na naglalakad sa gitna ng entablado? Ang akala ng marami, ang legacy ay nasusukat sa laki ng kumpanyang itinayo o sa kinang ng mga hiyas na suot sa ganitong gabi. Ngunit ang tunay na pamana ay ang katotohanang hindi kailanman mabubura ng kahit anong dami ng salapi. Ang boses ni Donna Aurora ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng kapangyarihan at mapanlinlang na tamis. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang suot na itim na gown ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Tila ba siya ay isang reyna na nagdiriwang ng kanyang huling tagumpay. Sa tabi niya, si Sofia ay nakangiti ng buong ningning, habang si Mateo ay nakatayo ng bahagyang nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa bulsa ng kanyang tuxedo. Mga kamay na hindi mapigilan ang panginginig. Ngunit sa gitna ng palakpakan ng mga bisita, ang dambuhalang monitor sa likuran ni Aurora ay biglang nag-iba ang kulay. Ang masiglang musika ay napalitan ng isang tunog na mas masakit pa sa katahimikan. Ang tunog ng paghampas ng pala sa matigas na lupa.
at ang hingal ng isang lalaking nagmamadali sa gitna ng dilim na patigil ang tawanan. Ang bawat baso ng alak ay nanatili sa hangin habang ang lahat ng mata ay napako sa screen. Doon, kitang-kita ang mukha ni Gardo, ang driver ni Aurora, na kasalukuyang naghuhukay ng isang mababaw na libingan sa likod ng bodega. Kasunod nito, ang boses ni Donna Aurora ay pumailan lang sa mga speaker, malinaw at nakakakilabot. Siguraduhin mong malalim ang pagkabaon sa kanya, Gardo. Ayokong lumitaw ang mantsang iyan sa susunod na ulan. Ang bawat bisita ay tila naging rebulto sa kanilang kinatatayuan. Ang bulong ng gulat ay dahan-dahang naging isang malakas na ingay ng paghatol. Si Donna Aurora ay napalingon sa screen. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kulay ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Ang tunog ng pagpihitit ng bakal ay tila isang hudyat ng pagdating ng kamatayan. Doon, sa gitna ng liwanag, naglalakad ang isang babaeng tila nanggaling sa kabilang buhay. Ang kanyang puting gown ay punong-puno ng dumi at tuyong dugo. Ang kanyang maikling buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay may malaking pasa. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon ay nagniningning sa isang katarungang mas maliwanag pa sa lahat ng chandelier sa mansyon. Si Ligaya, ang bawat hakbang ni Ligaya sa pulang carpet ay tila isang tibok ng hustisya. Ang mga bisita ay dahan-dahang tumabi. Binibigyan siya ng daan patungo sa entablado. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Tila ba ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot para panoorin ang sandaling ito. Hindi ako kinuha ng dagat, Aurora. Ang boses ni Ligaya ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat na tila galing sa ilalim ng lupa. Dahil kahit ang karagatan ay naduduwal sa dumi ng iyong kaluluwa, itinulak niyo ako sa dilim. Inakala niyong ang isang hukay ay sapat na para ibaon ang inyong mga krimen. Pero narito ako, ang multo ng inyong kasakiman. Si Mateo ay napaluhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Ligaya, patawarin mo ako. Patawad. Ang kanyang boses ay tila isang basag na hikbi na walang halaga sa harap ng pinsalang kanyang idinulot. Lumapit si Ligaya kay Aurora. Ang distansya nila ay ilang pulgada na lamang. Sa harap ng lahat, kinuha ni Ligaya ang baso ng alak sa kamay ng matanda at dahan-dahang ibinuhos ito sa sahig. Ang tunog ng bawat patak ng likido sa marmol ay tila isang huling panalangin para sa mga taong biniyak ang buhay ng kanyang ama. Ang yaman na ipinagmamalaki mo ay hindi sayo. Ang pangalang De La Vega na pilit mong nililinis ay nabahira na ng dugo. Ngayong gabi, Aurora, ang katotohanan ang lalamon sayo, mariing sabi ni Ligaya. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng mansyon. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa mga bintana. Tila ba mga mata ng batas na handa ng sumunggab? Pumasok ang mga operatiba sa pangunguna ni Inspector Vergel na sa pagkakataong ito ay hindi na nag-iisa, kundi kasama ang mga matataas na opisyal mula sa head office. Donna Aurora de la Vega, Mateo de la Vega, at Sofia Montes. Inaresto kayo sa kasong pagtatangka sa buhay, lalong-lalo na sa muling pagbubukas ng kaso ng pagpatay kay Dr. Fernando, ani Vergel. Ang kanyang boses ay walang alinlangan. Ang USB drive na ibinigay ni Ligaya ay hawak niya ng mahigpit. Ngunit sa pagkakataong ito ay ebidensya na ng Estado. Pinanood ng buong mundo kung paano pinusasan ang mga taong nag-akala na sila ay higit pa sa batas. Si Sofia ay nagtatatalak sa galit, si Mateo ay nananatiling nakalugmok sa sahig, at si Donna Aurora, ang reyna ng mga De La Vega, ay naglalakad palabas ng nakayuko. Ang kanyang dangal ay tila isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo pa.
Naiwan si Ligaya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. Ang bigat na 10 taon niyang dinala ay tuluyan ng gumaan. Tumingin siya sa itaas, tila ba binabati ang kanyang ama na nasa kabilang buhay na. Nang lisanin ng mga bisita ang mansyon at mamatay ang mga ilaw ng gala, ang tanging natira ay ang malamig na hangin at ang amoy ng mga bulaklak na unti-unti nang nalalanta. Nakaupo si Ligaya sa hagdanan ng kanyang sariling bahay, mag-isa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tapos na ba talaga ang laban? Ang katarungan ba ay sapat na para punan ang puwang sa kanyang puso? At anong kinabukasan ang naghihintay sa isang babaeng namatay na at muling nabuhay para lamang sa paghihiganti? Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ng Palawan ay tila isang mahinahong himig ng pasasalamat, malayo sa nagngangalit na agos na minsang nagtangka sa kanyang buhay. Nakatayo si Ligaya sa puting buhangin, ang kanyang mga paa ay dahan-dahang binabasa ng malamig na tubig dagat. Ang hangin ay amoy asin at may dalang init ng umaga, isang amoy na dati ay nagdadala ng takot, ngunit ngayon ay nagbibigay ng kapayapaan. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga De la Vega. Ayon sa huling balitang natanggap niya mula kay Vince, si Donna Aurora ay nananatili sa loob ng isang correctional facility. Ang kanyang dating mapagmataas na mukha ay nabalot na ng mga guhit ng pagsisisi at pagkawala ng katinoan. Ang babaeng dati ay reyna ng Joy Tunglu ay ngayon ay nakikipag-usap na lamang sa mga anino ng kanyang sariling kasalanan. Si Mateo naman, sa loob ng kanyang selda, ay balitang hindi na tumitigil sa pag-iyak at paghingi ng tawad sa isang asawang inakala niyang madali niyang mabubura sa mundo. Ligaya. Anak, handa na ang agahan. Huwag kang magpababad sa init ng araw. Tawag ni Aling Rosa mula sa balkonahe ng kanilang bagong bahay na nakaharap sa dagat. Ngumiti si Ligaya. Ang kanyang maikling buhok ay humahaba na, tila sumasabay sa paghilom ng kanyang mga sugat. Nilapitan niya ang kanyang Nana Rosa at niyakap ito ng mahigpit. Sa loob ng yakap na yon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi sa dugo, hindi sa yaman, kundi sa katapatan at pag-aalaga. Sa kanyang pag-iisa sa hapon, kinuha ni Ligaya ang kanyang lumang wedding ring. Pinagmasdan niya ang kinang nito sa ilalim ng araw. Maraming nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya ang mga De la Vega. Ang sagot niya ay laging nakangiti. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa sarili niyang kaluluwa. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag at mahina, at sa pagpapatawad na yon, nawalan na ng kapangyarihan ang puot sa kanyang puso. Ang katarungan ay naibigay na ng batas at ang kapayapaan ay ibinigay na niya sa kanyang sarili. Ang kumpanya ng kanyang ama ay muli nang nagbubunga ng mga bagong pag-asa. Hindi na ito tinatawag na De La Vega Holdings, kundi Fernando Ligaya Biotech. Ginagamit niya ang bawat sentimo ng kanyang yaman para sa mga proyektong makakatulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kababaihang nakaranas ng karahasan sa loob ng sariling tahanan. Natutunan niya na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal makakatiis sa sakit, kundi sa kung paano siya babangon mula sa kanyang pagkakadapa. Huminga ng malalim si Ligaya habang nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Ang buhay ay parang dagat. May mga bago na susubok sa ating katatagan, ngunit laging may dalampasigang naghihintay para sa mga taong marunong lumangoy laban sa agos. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa isang biktima, kundi tungkol sa isang mananalo. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Sa bawat pagpikit ni Ligaya, nararamdaman niya ang halik ng kanyang ama sa hangin. Tila nagsasabing proud ito sa babaeng naging siya. Tapos na ang gabi ng paghihiganti. Ngayon,
Ang bawat bukang liwayway ay pag-aari na niya. Ang katotohanan ay laging lulutang at ang dangal na itinanim sa kabutihan ay kailanman ay hindi malalanta. Dito, sa harap ng malawak na karagatan, natagpuan ni Ligaya ang kanyang sarili. Buo, malaya, at punong-puno ng pag-asa.